Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, pizza 3 sa buwan sa Abril, tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahaginan, ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Welcome sa itong programa, ug uban nimi hangtod sa alas 9 karong buntaga. Ato da yung sugdan, pinaagis pagpadangat sa itong latest weather update. Ikis pag-asa Mactan, Miss Ana Dumdum, good morning. Yes, ma'am. Good morning. O paketong night latest weather forecast karon ako. Easterlies may naglapiktar sa itong nasod. So far, watag na monitor weather disturbance sa adlaw. Sa itong forecast weather condition, active Visayas, posibleng sanati o generally fair weather. Iwas lang sa tsansa sa mga patak-patak na pag-ulan or isolated rain showers or thunderstorms sa easterlies. Sangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan ng hangin ikan sa Silakan. Nato na sa aming Silakan ang mga pagsulabi o kadagatan may lahon na to sa kasarangan. Sugbo, kadagatan nga inikalaon ng 28 sa kapunon o muna sa Ingles Day BGs kagabiyon. The forecast ng adlaw was na sa 26 to 31 degrees Celsius for Metro Cebu and ang heat index forecast posibleng na sa 37 to 38 degrees Celsius. O ang adlaw musalo po niya alas 5:55 sa kahapon. Di nakukutok kini si Ana Dumdum kan diri sa DST pagsumaktan maayong. Daghang salamat Miss Ana Dumdum ug may buntag yung tanan na sa pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City seeks clarity on mushroom program. Sa Super Balita, 6 anyos na tumbahan sa Buli, patay. Sa The Freeman, 93-1 lot issue now resolved after decades of setbacks end. Sa Banat News, natumbahan og Buli, patay, 5 anyos ang biktima. Sa Philippine Daily Inquirer, U.S. approves $5.58 billion sale of 20 F-16 fighters to the Philippines. Sa The Philippine Star, U.S. approves $5.58 billion fighter jet sale to Philippines. Sa Manila Bulletin, U.S. approves sale of 20 F-16 fighter jets to the Philippines. Og sa Tempo, payroll theft in MMDA. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, kamoy padangat kaninyo mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung itatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, Cebu City Government mag-agad sa mando sa Commission on Elections kon COMELEC aron mahatag ang Charter Day bonus ngadto sa mga empleyado. Tungod kini sa gipatumang election ban, diin gidid-an ang paghatag og bonuses ug promotions sa trabaho panahon sa ting kampanya. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Pelerca. Nakig-alayon ang Cebu City Government ngadto sa Commission on Elections aron ipananghid kung mahimo na bang mahatag dayon ang Charter Day bonus sa mga empleyado sa City Hall. Sa miaging simana, giuyunan sa Konseho sa Syudad ang 587 million pesos nga supplemental budget, di napil niini ang hangtod 35 mil pesos nga bonus ngadto sa mga trabahante. Matod ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga nagpakisayod siya sa COMELEC kung mahimo ba ubos sa kasamtangang mga lagda ang pagpang-apod-apod sa maong bonus. Kay kung dili man, mahimo silang modusog petition ngadto sa COMELEC and Bank aron himong exempted sa election ban ang maong katuyuan. We already wrote a letter to the COMELEC and hopefully matubag ta sa legal department sa COMELEC if the bonus is included in the ban or not. If it is not included in the ban, then sa ilang letter then I will release. But if it is included in the ban, sa ilang letter na ko, then I will really have to file for a formal petition for exemption dito sa COMELEC. Daan ang wag gikalipay sa mayor ang pagmino sa pondong gipangayo ubos sa Supplemental Budget 1. Kabahin kini sa pagwagtang sa livelihood program nga may kantidad og 88 million pesos. Dako usab ang pagduda ni Garcia nga politika ang nagpaluyo sa pagkunhod sa nauyunang pondo sa dihang gi-revise na kini sa konseho. Apan bisan pa man gitinguha sa mayor nga dili malangan pag-ayo ang paghatag sa Charter Day bonus ngadto sa mga empleyado. Sanglit dili man hinuon kini susama sa ubang ayuda nga dole out lang. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Samtang kanhi Cebu Auxiliary Bishop Medifil Billones milingkod na sa katungdanan isip bag-ong arsobispo sa Haro, Iloilo. Uban sa maong seremonya, si Cebu Archbishop Jose Palma ug uban pang mga kadagkuan sa simbahan. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Pasado alas 9 sa buntag, milingkod na sa katedra si Medifil Billones, isip ikapitong arsobispo sa Haro, Iloilo. Atol kini sa installation ceremony ginambuntag sa Haro Metropolitan Cathedral, Iloilo nga gitambungan usab sa mga Katoliko.
Present usab sa mga kasaulogan ang mga dagkong opisyal sa simbahan. Ilabi na si Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. Sa mong seremonya, gihangup ni Archbishop Dodong sa mga Katoliko sa maong lungsod isip timailhan na sa hingpit niyang pagbalik. Nasayran nga sa Archdiocese of Haro usab unang naimong pari si Bilyones, una pa siya gibalhin sa Sugbo isip auxiliary bishop kaniadto. Miduyog usab sa mga kasaulugan si Cebu Archbishop Jose Palma isip concelebrator sa Santos nga Misa. Sa iyang wali, gilauman ni Palma ang maayong pastoral journey ni Bilyones sa hingpit nga pagbalik. As Bishop Dodong, may these words of Peter remind you that you are the servant of the Lord and not the Lord Archbishop. Ulit ni Bilyones si Archbishop Emeritus Jose Romeo Lazo nga militero na ning tuiga human sa 7 ka tuig niyang pagdumala. Gipasalamatan ni Bilyones ang tanang kaobispuhan nga niabag sa iyahang kasinatian isip usa sa mga obispo. Apil siyang paghatag og pasalamat mao ang Archdiocese of Cebu human nasaksyan ng hilabiang gugma sa mga Katoliko ngadto sa Ginoong Hesukristo. I first wish to convey my deep gratitude to Archbishop Joe Palma, who mentored and guided me in my ministry. His paternal love, like St. Joseph, is a great blessing. Kabay namang seremonya sa mga serye sa kalihukan ning tuig 2025 isip Jubilee Year of Hope. Gipatigbabaw niya ng panahona ang mensahe sa gugma ngadto sa Ginoo nga mauusab ang tinubdan sa paglaom. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin Pag-ibig Fund ug Chongwa Hospital nag-alayon alang sa mga buot makakuhag diskwento. Lakip ang maong tambalanan sa usa ka gatos ka medical institutions nga nalakip sa Loyalty Card Plus program. Si Gian Navarro mobalik sa report. Kasado na ang panagsabot tali sa Home Mutual Development Fund kun Pag-ibig Fund o Chongwa Hospital alang sa pagpatuman sa Loyalty Card Plus program. Nagpirmahanay ang mga kadagkuan silang partnership agreement karong adlaw alang sa gilaumang discount sa medical o laboratory services gikan sa mong tambalanan. Adunay 8% discount alang na sa mga card holders nga nagpahimos sa managlayng laboratory services sa Chongwa. Gikan kini sa laboratory tests, x-ray, ultrasound ug room rates ngadto sa mga pasyente. Matud ni Dr. Joan Cosin, ang Chief Operating Officer sa Chongwa Hospital, nga kabayan lang kini silang tinguha nga makatabang ngadto sa mga buot makasinati ug dekalidad nga medical services. It's really a prestige in itself already to be partnering with Pag-ibig, which is very prestigiously and very efficiently run. And so it's really very, it's a good humble pride to be chosen by Pag-ibig, also to be a partner. May paimuslan sa mga Chongwa Hospital sa Dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Usa among tambalanan so sa kagatos ka mga medical institutions ug laboratory services lukop nasod sa mga angayang mapaimuslan ngadto sa Loyalty Card Plus holders. Sumapausab ni Julio Carmel Alfarero Jr., ang Cebu Ayala Branch Head sa Pag-ibig Fund, nga gilauman sa nila ang mas gipalig-ong partnership o gipanghinawt nga mapalapdan pa kini. Nga ang ilahang mga benefits not only as Pag-ibig members sa ato ang statutory nga membership but also ma-appeal, ma-include ang ubang mga needs nila through this partnership. Sa kasamtangan, ana sa 400 partners lukop nasod ang nimong kaabag sa Pag-ibig Fund alang sa Loyalty Card Plus program. Maong giawhag sa kadagkuan ang ubang mga members nga paimuslan kini sa kantidad lang nga 125 pesos nga card fee. Kay gawas nga magamit sa discounts, magamit usab ang Loyalty Card Plus alang sa pag-withdraw sa gikuhang loans o claims. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, apuhan sa 4 anyos nga batang lalaki nga gikatahong nalumos sa Lapu-Lapu na nawagan sa kapulisan nga palauman pa ang investigasyon. Kumbinsido siyang adunay foul play sa kamatayon sa iyang apo. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca.
Nanawagan ngadto sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang apuhan sa 4 anyos nga batang lalaki kinsa gikatahong nalumos sa kadagatan sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City niadtong Marso 28 nga palawman pang investigasyon sa kamatayon sa ilang apo. Kini tungod kay matud ni Rosalia Bartulay, ang lola sa biktima, nga kumbinsido siyang adunay foul play ang nahitabo. Ang 4 anyos mo ikalima sa 6 ka managsuon. Kini og ang 3 niya ka maigsuon diha nagpuyo sa poder ni Rosalia og paghuwamon lang sila sa ilang inahan. Sukwahi sa unang gikatahong nag-family bonding pa ang biktima og ang ginikanan niini sa wa pang mong insidente, gitataw ni Rosalia nga way nahitabong family bonding. Niadtong Marso 27 sa buntag, gikuha sa 33 anyos nga inahan kauban ang iyang 36 anyos nga live-in partner ang biktima og ang 2 anyos nga manghud niini og gidala sila sa Crab Island. Sa Crab Island nagtabang-tabang sa mga manindahay ang inahan sa biktima og stepfather niini. Apan pagkaugma na ni ana, Marso 28 sa buntag, nakadawat na lang sila og impormasyon nga nawa na ang 4 anyos sukad pa pagka alas 12 sa tungang gabi. Starter ma'am, nag-away ko no ma'am, kuha sa cellphone ma'am dito sa kuan ma'am, sa daplin sa dagat ma'am. Unya ma'am, ninsunod ng bata ma'am, pero ma'am dili ko makatuo ma'am nga limpyo ma'am ang nahitabo sa bata ma'am, kay nalubong siya sa lapok ma'am. Dagan siyang sama diri ma'am, una pagyud diri ma'am. Ang lolo sa biktima nga si Gregorio Bartulay maunalay nakakita nga nilutaw na sa kadagatan ang patayng lawas sa iyang apo pasado alas 10 sa buntag ug nakita niyang aduna kini mga samad sa nagkadayang parte sa iyang lawas. Naglingkod ko dito sa naipanas niya, naglingkod-lingkod ko. Siguro mga 20 minutos, paabot na ako na kuan. Sus kalit naman tunga dito sa ako ang doon. Naglilutaw na ba? Mauto pagkakita kamot, naisamad din dapita niyo. Wa na ko kuan kay murag nawa po sa ako ang kuan basa ako ang murag kog naraton. Karong adlaw gikatakdang ilubong ang 4 anyos. Apan sukad sa pagkahitabo, wa pa ni tumaw ang inahan ug ang stepfather niini. Maong samot ang pagduda sa mga apuhan nga adunay foul play ang nahitabo. Si Nicole Jean Dico, ang pagumangko ni Rosalia, mao'y uwahing nakakontak sa inahan sa bata. Apan nakadungog siyang gihulga kini sa live-in partner nga patyon kung ugaling mouli kini sa ilang panimay. Ang akong igagaw perting hilak ako mismo katong pulis nga naguyog po na mo sa Crab Island. Ako pa gani siyang gipastorya, gamaman pa siya sa pulis nga, day asa man ka karon kay kanang kuhaon na mo ang bata, tabangan ka na mo. Sige lang siya dangoy-ngoyog hilak. Ang iyang istorya nako, Jean, ganahan ko magpakada kay kanang, ganahan ko magsudong kang dib, ganahan siya mutana siyang anak nga gihaya. Anya ako siyang giingnan nga kanang Shirley, kung asa man gani ka karon, maski muhatag lang kag information namo nga. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga kagahapong adlaw ni pahigayo na sila og search and rescue operation. Apan wa pagihapon nila makit-i ang inahan sa maong bata. Wala gyud tay concrete evidence og asa na niya ang inahan sa bata. Ay wala man gyud tay direct gyud nga reklamo o magpatabang gyud siya. Kung tinuod ba gyud gi-force siya nga dili polion o iyang kabubuton nga dili pa ginato ma-establish ang katong pag-abduct sa inahan sa bata. Kana usa na tong pinaka-unang priority na to nga buhaton i-locate sa nato asa ang bata. Kay since pagkamatay wala mo gyud pakita. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 6 anyos nga batang lalaki namatay human madatugi sa natumba nga buli dito sa barangay Ibabaw Estancia sa syudad sa Mandaue. Ang syudad mulusad og investigasyon kung nganong wa dayon maaksyon ang hangyo nga pagpaputol sa maong kahoy. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Kasamtangang gihaya sa ilang panimaya ang 6 anyos nga batang lalaki sa Zone Ahos, Barangay Paknaan sa syudad sa Mandaue. Ang bata namatay human nadatugan sa natumba nga buli samtang nagduwa kilid sa dan sa Barangay Ibabaw Estancia. Ang iyang apuhan ang kauban niya niadto higayuna. Miingon nga siya mitalikod lang kadiyot og nahitabo na ang trahedya. Kalit kay mama. Ika na siya nagsilpon mo na siya diri tapat ako. Dayon pag pulaan siyang silpon, iyang itono lang silpon. Nilipot din siya mga 3 meters na siguro. Ang akong gilingkuran kasi katong natumba. Pagtanaw na ko, akong nadunggan, ipiti man, murag na ipiti ba? O to, paglingi na ko, ang akong apo mo na
datugan. Ang bata nag-eskwela og kinder sa City Central School. Human sa klase adto una magpabilin sabay sa iyang apuhan samtang nagtrabaho ang iyang mga ginikanan. Ato sa insidente nagpaabot sila sa iyang ginikanan nga kuhaon og gihatod pauli sa barangay Paknaan. Nagapos mi pagdayon ko niya. Nana ko niya ay iagi man na siya nga buntag. Duty man ako ang bana alas 6 ya. Una idungan na lang siya nga iagi ba. Oh nya. Moto mo na siya nako. I love you ma. Oh love to dungbi. Dako siya nako. Subay sa aksidente, matud ni Attorney Jamaal James Kalipayan, Mandawi City Administrator, nga molusad sila og investigasyon sa mga buhatan nga nalambigit. Nasayran nga ang mga residente ni sumiter og hangyo ngadto sa Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office ni atong Nobyembre 13 tuig 2024 aron ipaputol ang buli. Apan ang kahoy wala maputol hangtod nga nahitabo ang insidente. Una kining gi-report ngadto sa barangay, dayon ngadto sa syudad. Ito'y mahitabo o kung nakuha pag ito siya dayon o di ba gibalik pag ito sa barangay. Himugatan ni Kalipayan nga ang hangyo pagputol sa kahoy nga nagdaog peligro kinahanglan aksyonan gilayon. Pasalig sa Mandawi City Administrator ngadto sa pamilya nga manubaga ang mapamatud-an nga responsable nagpabaya sa iyang trabaho. Internal nga investigation on our part, no. We will be asking the city legal to investigate this. Aron nga makita gyud nato og unsa gyud matugkad nato ba unsay rason nganong wa ni siya nalihok dayon. Naagyoy mugawas ani nga kamatuoran as to who is responsible and that we will be acting appropriately, no, kung unsay mga kanang dapat nato nga buhaton sa whether it will involve us imposing penalties, sanctions on those involved. Si Kalipayan nagkanayon nga ang syudad mohatag sa pamilya og burial assistance o guban pang mga panginahanglanon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47. Attorney, break sa tanong. Mag-break sa ta partner kay murang nitangkod sa gyud ang oras. Tunga. Balik lang ta. Human sa pipila ka pahinumdum kay lagot mi atong last nga balita da. Lagi? Luoy kay bata. Luoy gyud bata. Daghan namang tanakadungog anang matumbahan og bully partner but kani may untag walay plea. Walay ni report. Naay ni report wala gi aksyonan. So dili siya aksidente mo siya negligence. Kana luoy in taon kayong bata. Ngilad no? Pait. Sige, balik mi human sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and spread the transmission to your home. Sinisibo, sinisibo, sinisibo offers you to have
bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Arita sa itong mga paghisgot-hisgot karong buntaga partner. Front page sa Freeman nga finally after pila ka dekada humanag yun ang issue kabahin na ining Provincial Ordinance 93-1. So unsa man kay naa kani adtog naa karon nga karon pa man ni gawas sa front page nga naresolbar na gyud. But kay abi na ko sa tong panahon ni Mayor Tami o Governor Davide nga naresolba sad kuno to sa ilang panahon. But apparently karon naresolba na sad og pagbalik. Unsa man gyud ni? Duha ka Garcia man ato nakit-an sa mga gobernador ug ang mayor ni gakos ni Ma'am Marlene Brigolino. So human kuno sa pipila ka dekada nga pag ngadtong ngari nga negosasyon kabahin aning tali sa gobyerno ug sa mga residente sa mga luna ang gipanag-iya sa lalawigan sa Sugbo kining gitawag 93-1 lots of Cebu City nga kani adto pagid ni sa panahon pa sa amahan ni Gov Gwen si Gov Pabling kani adto no aning Gov Pabling dito ni nagsugod mo panahon pag ini sa kang Gov Tingting kay mo man gyud to sa ang iyang trademark so kanang series of mga kuani kanang efforts ba and consultations akan karon ang nahitabuan ni nangadtungarin ni kay nitumaw sad ni nga nahimong hinungdan sa panaglalis no o kanang away tali sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbog sa lalawigan sa Sugbo kani adto sa diyang si Governor Gwen nilingkod sa iyang unang round of terms pagka-gobernador. So human sa kanang daghan na kay mga nasulti niabot na to sa panaglalis. Apil pa ning kaning popular term nga dawat limpyo nga gi kasuko pag ayo sab ni Governor Gwen nganong dawat limpyo nga mas nindot magani among property dinhi kay kuan na right in the city sa mga inana ba. Nag-ingon na atong higayuna si kanhi Vice Mayor Michael Rama human usab gi-resub ni kanhi ani konsehal atong higayuna Joy Pesquera. So pagka nang tinubagay ni former Vice Mayor Mike Rama ug ni Gov Gwen Garcia atong higayuna sa gyudayo ni Mayor Tami Osmeña kay agig pagdapig siyang Vice Mayor nya walang damha nag-away si Gov Gwen ug si Mayor Tami karon away sad si Mayor Tami ug si Mayor Mike di gud matag-an ang panahon pero matud pa human sa pipila ka dekada nasulbad na gyud ato nya ning interview for di kay apil man siya ani 93-1 lot. Na-settle na kuno ang maong issue attorney kay ang pag-ibig ni turnover na sa 22.3 million pesos ng mga cheque alang sa mga luna nga gipuy-an sa 16 ka mga beneficiaries sa Cebu Provincial Government. This is a small number kaya ang uban wala pa man hingpit nga mi-agree sa terms. First no na may uban first ninyong mga silingan nga dili pa sila in favor. Ang condition na gyud aning gov bayran karon kay sa una mong gud gipabayran ni gamay pa kay tong bayad pila to kani adto first 500 per square meter karon 51,000 per square meter pero di ta kamahay ani attorney kay katong 500 pa giunya-unya man lang sad good sayangan so ni saka ang value sa property Cebu Business Park apil ba yan na kanang kilid no kanin diri sa tapad so ni saka ang value unya ni dako na noon so karon na noon kani adto di kay sila mo bayad on time karon nga gidak-an na di sad sila ganahan kay dakuan ra sad sila so pili gyud taga unsay priority nimo pareha ba ka ani nila nga gitagaan nag mga papilis no so karon ang kaning 16 lang sa attorney mauni ang mga beneficiaries nga ang pag-ibig mo ni palit kintahay sa luna ang panag-iyas Kapitolyo alang ni ining 16 ka mga beneficiaries nga gitagaag 20 to 30 years nga makabayad. Nya giturn over sa Kapitolyo or sa provincial government ang 16 ka deed of absolute sale ngadto sa mga beneficiaries atul sa kaliwaan sa mo ingon naman ning uban kaliwaan di na maayo mura mag nangaliwa mura mag nangabit dili ingon ana nga kaliwaan say
Paluwagan? Dili. Uy, kaliwaan left ba? Pero kani nga kaliwaan nilang pasabot, exchange. Tagaan ka na kung cheque, tagaan minimog titulo. Mura ginana ba? Okay. So kani nga kaliwaan is kanang nag-ilis sila sa mga papilis. Barter. Barter. Giandam sa provincial government ang mga deed of sale alang sa 16 ka mga occupants kay kanang mao ko na ni matod ni Gov. Gwen ang pinaka makiangayon nga solusyon. Kay ang kaniko ng mga gipanag-iya nga luna sa probinsya, di mahimong ihatag lang nga libre, ngadtos mga residente sa Cebu City, kay unsa man say makuha nila ani nga, di makabutar nila. Ya, nagamit sa yuta nga gipanag-iya sa probinsya. So, daghan ko ingon si Gov. Gwen, di pud mahimo nga ipanghatag lang nako ang yuta sa probinsya, kay daghan pud taga-probinsya nga way mga yuta. So Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia niingon sa mga residente nga may mostly na ning opportunity para mainyuhan na gyud ng yuta nga inyong gipuy-an. Ingon si Mayor Raymond, karong adlaw is a historic day kay karong adlaw magkaliwaan na gyud wherein ang pag-ibig muhatag na sa cheque nga ilang palito ng yuta gikan sa probinsya sa Subo. Unya sila nay tag-iya ila na sad ibaligya dito sa katawhan nga namuyo atong mga balaya ug katong mga lunaa. So the hassle na karon of getting the payments will be with pag-ibig. So, kung sila po, sakto po ng move ni Gov. Gwen kay kung katong province pa mangkuan sa una, mahasol man ka kay mo bayad dili. So karon makabayad gyud mo. Og tarong kay og di pod mo bayad, mag-default mo imbadguhon sa pag-ibig. Pero just to clarify, partner, kaning bag-o karon nga agreement, unsa ni siya donation? Mahog ni siya nga dili ni siya donation. Sale gyud siya. Sale gyud siya. Kay deed of sale na gud ilang ihatag. So gipalit kita sa pag-ibig, nga adto magbayad sa pag-ibig in 20 to 30 years. Para nako nindot na kay na nga opportunity oy kanang diniuson lang gyud og bayad kay di man kakakita og mopalit ka nga data-datahan nimo. Mao gyud. And then considering sa location sa mga lots nga prime man day ang location kung naam siya duol sa kuan. And daghan na nila are also making money out of this kay gipaabangan naman daghan biag mga tindira dira sa Ayala nga ngitag kaabangan diri. So it could be partner nga ang uban ani mga homeowners or lot dili man pala sila lot owners kana mga occupants diha ang mga lugar ila lang dilatar lang siguro ang time para while nagsigi ongoing ang issue sila sad nagpaabang nakakwarta nakapuyo for free. So pwede ra gid unta mabayaran kani adto pa di tato inaana kadako kay ang kanigod sila naka-impas na ang uban or ang uban kanang naka-apply na ba. So karon kaning 4,000 ba ni sila ka-occupante sa kaning province-owned lot. Mga 300 of the 4,000 ang ni-apply na og loan ngadto sa Pag-ibig Fund. I think appeal si Ferdy ani. Pagka Ferds no, as a breadwinner and a professional, ano gid si Ferdy, I will grab this opportunity. Kay, di ba, di kay sakit sa buot, hinahinayan na nimo sa Pag-ibig. So ang Pag-ibig, ang proceeds sa loan sa Pag-ibig, mao'y moadto sa capital, then ang occupant na mo ay magsige og hughog ngadto sa kuan pag-ibig sila kay gipalit naman hug sa Pag-ibig gahapon check na gud ilang gihatag but at least nanay titulo partner deed of sale naman nanay sila titulo for sure gikupta na sa Pag-ibig nanay sa Pag-ibig i-hold pa man na until such time na ma-impasse di ba so katong sa 300 applicants 38 pa lang ang na-approve ang sa 38 16 ang narilisan na kagahapon. So mo tong nanay mga inaana nakadawat na og deed of sale gikan sa gobernador with inubanan sa mayor unya giubanan usab sa mga opisyales sa Pag-ibig. Katong mga na-deny ang application na reject to sila tungod sa kakuwang sa kanang capacity to pay kanang way klarong income. Pero daghang mga aplikante sab nga na-disapprove kay kuwangan ilang mga requirement. Pero gitagaan pa sila chance nga makakomply. So katong mga di pud man siya ingon nga sirado dayon attorney kay katong mga na-deny kay way capacity to pay meaning way trabaho walay kanang klaro nga income naman sila kanang option nga makuha sila duha ka co-borrowers nga naay capacity to pay for their loan. So kwaon baro nila sa Doña Daisel kaya kaayo ang mga checking Doña Daisel wag tuo madugay gud ana gud usay ka na makatunog og chewing gum mo na lang gud trapo grabihan gud dato man
chewing gum sa tiil. Okay, kasagaran na kwarta gid na ihang ikuan 1,000 kay hugaw ba ya no chewing gum pero sana say wa na gid kuan check na lang. Ferdy na napod si Ferdy. Mahalon ba ni si Ferdy taste kay ba nagbagyo bago rin niya itong Thailand. Alahi ra gid. Pagbiya gid yung Ferdy's Thailand pak gilinog noon. May tao so kana ba ipahimusli na yung opportunity kay daghan kaayog nangandoy nga makaangkon og yuta niya kanina na gyud. It's just effort on our part. Yes. Mas maayo. Mao gyud. Kinsa may magdahom nga for such a long time nga naamo diha namuyo, wa mo nag-expect nga dunay opportunity nga mainyo ang maong yuta niya doon na pag may gunitan nga papel nga titulo. Gali lang kay karon kay napa sa pag-ibig kay of course you have to pay for it man. Okay ra kay kung mo adto sa kaglaing properties mo same thing. Kung mo palit pud kag kanang property sa pag-ibig or balay, nanam gyapon you need to pay it. Kailan of sa course. Libre lang pud kanunay. So, grabe Sir Ferdinand, 51,000 per square meter. Pwede man sad na siya nga sa kabundak. Staggered man ang payments. Okay. Nya arita sa laing mga hisgutanan partner naghisgot magaganinog Thailand. Although kini ang linog manggod kadto sa Myanmar nahitabo March 28 pa unsa man taron. 7.7 magnitude nga linog mitayog sa Myanmar gyud ang epicenter pero nabatyagan sad ni didto sa silingang nasod sa Thailand ato makit-an sa mga videos nga sa social media partner nga ang mga tag-as ng mga building sama niini. Kani it's still under construction no katong sa Thailand. Moro ni ang nakit-an sa Thailand nga na inaani na tumbag. Nainana because ang katong mga tag-as kay skyscraper na jud ang tawag, mga tag-as nga building, igo ra man ni o lig-on is way and then in fact mao kuno na usa sa trademark sa Thailand nga kanang dili mo cut corners ang ilahang mga building officers. Dili madag suborno ba niya approve na lang. And now it pays off because nakita gyud nato ang kuan ang katudi ang nahugno kay atong under construction pa to siya. Ongoing pa. But nay mga twin towers, nay mga tag-as nga mga building sa Thailand nga igo ra gyud ni sayaw taliwa sa katag-as sa mga kuan sa taliwa sa 7.7 nga magnitude. Nya mao lagi na makapang-reflect sa ta partner kung diri sa ato na ito of course dili magyud ta mag-ampo nga mahitabo diri sa ato but the Philippines is also located in the Pacific Ring of Fire so because of that location in the Pacific Ring of Fire suki siya linog. Suki og linog. In fact Manila has always been saying about the big one. Kanang the big one. After atong linog dito sa bagyo nga nikalas og daghan king kinabuhi in the 90s kay kasabot. Yeah, so sige sila ingon nga napay umaabot kay daghan gyud og mga agianan nga damaging ba delikado gyud. Nya unsa man magsalig ra ta sa mga earthquake drill nga ato ang gi-practice lang sa mga tao, duck, cover, and hold. How about, unsa man ato ang duck, cover, and hold kung mga hugno na the integrity of the buildings is one thing yun. And makaingon ba yun ta nga kanang ang building laws and government in the Philippines, is it the kind of governance nga makaingon tag in terms of quality, kampante tang magsakasaka og building kay kebawta nga ang atong mga opisyales di gid mo dawat og suborno? Kana and we know nga modawat silang suborno partner. Modawat even the Office of the Civil Defense partner mi ingon nga the Philippines dili pa gyud ready para sa magnitude 7.7 nga linog nga kung igalin mga susamang linog with the same intensity o the same magnitude mo igo sa tua. Kay matud pa sa ni Office of the Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno partner nga kinahanglan pag yun ta mo catch up in terms of improving the integrity sa mga structures kay labi na sa mga houses, buildings and bridges. At lately last month katong bridge sa Isabela man siguro to nga pag ito'y linog partner bag-o pagani to pero na ni-collapse ang katong multi-billion peso bridge dito sa Isabela. Nya
how much more kining mga gibudgetan lang og minilyon kay bawra ba sad ta nga ang ubang mga project substandard sa maging panggamit, so mas taas ang risgo sa mga Pilipino nga posible nga in case matrap sila ani walay kuan taas ang chance nga mamatay na lang yun kay of course kinsa may mabuhi anang madatugan og mga debris, mga rubble sa simento. So karon partner, gi-monitor man ni siya sa DFA o patpak ang mga OFWs dito sa Myanmar. Ang padayon pa nga gipangita unaccounted for lang gihapon ni sila. As of yesterday unaccounted for pa. Duha niini magtiayon gikan sa Negros Oriental partner in town nga mga nagtudlo didto sa Myanmar. So wala gihapon balita kung asa ni sila karon, but hopefully kung hopefully nga okay ra unta sila partner, og padayon gihapon ang pamilya nga nagmalaumon nga buhi gihapon ang kini mga missing nga upat ka OFWs. Dayon partner, ang kining mo lagi tong pung sa mga kadagkuan sa nasod nga dili palagi kuno ta ready, and the LGUs also partner have a role to play diri because even the LGUs ang frontline nga responders dili sad equip ana sa mga earthquake. Kung magtan-aw ganita simple nga sunog, usahay mangani would stay dili ta not to blame them, to pin blame on them, pero usahay makita nato nga dili ta makaadto sa mga ngilit nga lugar kay of course sikit-sikit ang mga balay. Bisag reblocking na parkingan gihapon. Reblocking na after 1 year, after 2 years balik na sad sa original nga katong sikit-sikit na gyapon, wala na follow ang mga gipang reblock. So muna kuan lagi ato ang sistema dinhi sa ato murag wala gyud tay klaro nga system ba in place para ana kay mga Pinoy sad pwede sad nato ma-blame ang mga Pinoy kay kini laging atong kultura nga kung way magtan-aw pwede na siguro tangri magpuyo. So wala Murag kanang basic good as the traffic, kung way enforcer violate na yun. Ang no left turn gyapon kay wa may enforcer. Iniglugwa sa enforcer nagpahipi sa poste, ikaw pa masuko. Di ba? Murabag ka ng mangutang ba niya, igpaningil ang nangutang pa mo'y masuko. Paghuwat bayad ko. Wow. Ang LGU's partner, they have a role to play because kinsa may mo inspect aning mga, di ba, before ka makapatukod diha edipisyo adto man ka sa office of the building official ba OBO. But the barangay has a very big role to play also kay ang OBO pod will work closely with the barangay. So kung ikaw barangay kapitan ka na hadlo ka di ka butaran musanay gyud ng mga yun ana, pero og kapitan ka nya di ka mahadlo kay labi pag nakailang source of income. Ug moingon ko nimo nga kaning imong establishment di ko mosugot usaray entrance kay dapat na agi ni entrance lahi ang exit aron di ma-traffic, tuman gyud ka, otherwise issuean ti kag cease and desist order. Unya padong election magsige ka pinana. Wag tangan ka kulban ka nagkaldero. Okay ra, importante limpyo sa dakong konsensya, wa ko nagbinuang sa mga tao kay ang uban natin naman ay sige ay lang sig sabaan na maikog ta sa uban. Correct. Maugid na pirmi ang sangkutan ang uban mo pay mo palusot og kanang kuan ako lang sakinan gamita para makalusot ka kanay mo mga materialis. Na Ang Department of Public Works and Highways pod partner matod nila nga ang private sector sad kuno duna say papel sa pagpalig-on sa mga buildings nato. In what way? Because sila mismo pwede sila maka-inspect, pwede nila i-assess ang earthquake resilience sa aning mga buildings nila. Kung doon naman gani, then maybe they can set aside funds, maka-retrofit sila sa ilahang mga buildings para mas prepared siya when it comes to earthquake. Actually, murag part na sa trust sa Department of Labor Attorney on the corporate side, kay districto nila kanang OSHA, kanang occupational safety. Part na nga naagid kay compliance gyud ka sa seminar and imong i-report ang mga safety hazards sa inyong opisina. Everything gikan sa uneven floors.
nga posibleng makakuwas Yes. og kanang kahagba nimo or unsa ba mga electric kanang issues. Okay, pwede man sad ana mga ma-file og violation ang employer. Yeah, so ang mo na mahugtag kung private sector ato ni depende ra gyud kung maninuod ang private sector, dili kay for compliance lang pud, kay kung for compliance mao ra gihapon butan lang ta inigting inspections dole. Muna. And then knowing for example, Cebu is the second biggest metropolitan area outside of Metro or after Metro Manila, and then kita dire makita man nato ang construction boom during COVID, murag na stall siya kadiyot, but now nga balik na sad pagka-booming ang construction industry, daghan na sad kaayong in fact during COVID na am kay nagpadayon pa og kuan build og mga condominiums, lain-lain nga mga buildings, and then muna nga dili ta magpaabot, partner dapat siya proactive, but I know nga nay uban sad nga part na silang design partner jud nga kining earthquake resistant na gyud siya. And then if Japan can do it, if Thailand can do it, why can't we do it? Okay. Sige magutag dawat og bayad ani ting eleksyon mao na. Grabe kay diri sa Pilipinas. Okay ra nang mga old structures mga para na tong magnitude 7.6 man siguro tong katong sa Bohol earthquake that we also magnitude or 7.8 to. Lain maguna magnitude sa intensity kay ang magnitude that is the inherent strength yun sa imuhang 7.2 to. Yes, magnitude 7.2 earthquake that struck Bohol in 2013. Mo tong October 15, no? Yes. Katawa to, birthday to na ako. Linog-linog. Uy, ingon gud akong miga. Samsad na imuhang paramdam mo eh. Nag-show mo na to ni the late co-host ni mo in town dere niya. At that time, kita na to, daghan kay mga old structures nga particularly mga karaan nga simbahan sa Bohol o even dere sa Cebu, ang Belfry sa Basilica, no? Yes, ang Belfry sa Basilica. And thankfully, wala rin mga dagko nga building sad nga ni collapse. So if only we can use that as a barometer kung ready ba ta. So hopefully sad ang mga existing structures o mga future structures nato diri inana maka-withstand sa sa gikusgon sa linog. So mo na siya, partner. We're not ready for the big one yet according to the OCD. Lisod kayo na. But the next question is, when will we be ready, or will we ever be ready based on the structures that we have today and the capacity of the government to really monitor religiously kining mga ingon-ani nga mga structures of mga buildings sa atuang nasod. Yeah, especially nga the thing with earthquake, partner, I think among the disasters mo ni pinaka-tricky, pinakalisod manggod i-monitor because dili ka makahibaw kanus agyud siya maabot. Wala gyud siya way of predicting. Bisag dagan kay mga swito sa social media nga moingon naa karong pizza, wala pa gyud na imbento in town kaluis Ginoo. Ang bisan unsa nga kahimanan nga makasulti nimo bisag 2 minutes before nga nailinog maabot wa gyud. Yes, wala gyud in town. Mas arang-arang pang bagyo kay makaingon pa ka, makapangandam pa ka. Correct. So mo ni siya nga hopefully tanan, again, just like any other disasters, pagpangandam sa disasters, it takes a village, dili lang siguro village, it takes the whole country yun. Ang mga katauhan to be more vigilant, ang private sector to conduct out of their own volition, out of their own initiative, mga retrofitting o assessment, and then sa government sad, kining ato ang mga public infrastructure, dapat sad nga minus-minusan sa siguro ang mga kaltas kay para anong minus sa equality. Kabaga sa din yung naway nyo, ipakaon sa yung pamilya, yung mga kuanan? 60-40 man kuno. Pag last na kong seminar sa PCIJ, no? 30 pa to. For sure. Di kita mahibong kung na-increase na. But di ko ka-imagine ka ng mga kwarta gikan sa di maong binuhatan yung ipakaon sa inyong anak. Balik yun na nga to sa inyong pamilya kapait. Dili pa siguro karon, pero di yun na mahimo isad nga wa lang. So be mindful, and kung pwede channel your energy into other things, panarbaho, tarong. Yeah,
diri doon sa to ang programa partner, matag-an yun nato kung wa nay oras. Gani, bisan pagkuan, bisan pagway pag-asa, matag-an jud. Ato yung padangat ang gianda may Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang apostolic succession, nakita nga mo yung usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nagyatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibok kalibutan. Ug himuha sila nga ako mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ato masabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gimanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulungan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod na simbahan ni Kristo. Katoliko mo ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 naging busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw ning bato tukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gyud makabuntong nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong naman, kami nagampo karon ngadtong amo mga igsoon na isalaan sa ilang mga pagpo. Lamdagi sila nga dadon unta sila pagbalik din sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, itong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat sa inyong papakig-uban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita tagbalik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all. Hello